Hello guys, for today's vlog ay share ko lang yung aking mga tips kung paano tumagal yung aking sari-sari store nang hindi nababankrupt. Una sa lahat, hanggat kaya ng budget, kumpletuhin ang paninda lalo na yung mga basic needs. Kumbaga araw-araw na hinahanap ng customer like kape, gatas, mantika, itlog, sabon, shampoo, or kung ano na mga fast moving na mga items. Kung maliit lang naman ang budget kasi nag-uumpisa pa lang, pumili lang ng tiga-anim na piraso sa bawat isang items. Pangalawa, maging consistent sa pagbubukas ng tindahan. Kung malimbawa magbubukas ng alas 5 ng umaga at magsara ng alas 10 ng gabi, dapat ganyan araw-araw. Hindi yung magbubukas ka lang kung kailan mo gusto at magsara kahit maaga pa. Kasi yung customer natin nasasanay sila na sa atin bibili pag nagbubukas tayo ng maaga. O kung sarado ka pa at pupunta sila, wala, maghahanap sila sa ibang tindahan. Ang pinakamabiling oras talaga ng mga sari-sari store ay sa umaga kasi doon magbilihan, lalo na yung mga nanay magluluto sa umaga para may baon yung mga estudyante sa pagpasok, tsaka yung mga nagtatrabaho nagbabaon din, kaya sa umaga bumibili. Kapag sarado pa yung sari-sari store ng ganong oras, sayang yung chance na magkaroon ng benta sa umaga. Ang pangatlo, huwag hintayin maubos muna ang lahat ng stock bago mamili ulit. Kung mayroong natitirang tig-isa or dalawang piraso na lang sa mga items, kailangan mamili na ulit ng bagong stocks para in case na may bibili na sunod-sunod yung bibili, meron tayong maibibigay sa customer. Pangapat, maglaan ng mahabang pasensya talaga guys kapag magkaroon ng tindahan kasi hindi maiiwasan ang daming mga customer na makukulit. Panglima guys, dagdagan talaga ang sipag at syaga kapag may sari-sari store kasi kadalasan, lalo na pag mga bata, bibili piso-piso, ganyan, tapos pag tinatamad kang tumayo, sasabihin mo na lang na wala kahit meron ka pang items kasi ayaw mo lang tumayo na tinatamad ka. Kaya kailangan ng sipag at tiyaga kasi ang piso-piso na iipon yan sa maghapon, dadami na rin yan. Huwag mag-stocks ng mga items na mga slow moving, kumbaga yung mga binibili pa isa-isa lang at matagal siyang mabenta kasi sayang yung puhunan kung nai-stocks lang. So ilaan na lang yung budget doon sa mga items na mabibili, yung kumbaga yung fast moving na mga items para mabilis ang rolling ng puhunan. Hanggat maaari sana huwag magpautang or huwag ipautang talaga ang items, yung ating mga paninda, para yun ang number one kasi na nakakapagpapabagsak sa ating mga tindahan, yung nagpapautang na hindi marunong magbayad.